Ayo, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga kababayan, no? At ito na nga, mas malakas na missile system para sa Pilipinas. Pinag-uusapan na. China nagalit sa Pilipinas, no? Bakit kaya galit na galit tong China pagka nag-upgrade tayo ng mga arsenal ng Pilipinas, no? Nag-upgrade yung AFP, diba? Bakit kaya galit na galit yung China? Wala naman silang pakialam kung mag-upgrade yung Pilipinas ng mga kagamitan nila, no? Kagamitan natin, no, ng AFP, 'di ba? Kung bumili tayo ng bagong eroplano, mga missile system, mga barko ng Philippine Coast Guard, ng Philippine Navy, ano kang pakialam ng China diyan? 'Di ba? Bakit sila nagagalit, no? Yan ang ating alamin at pag-uusapan mula sa channel ni Sir Romiel TV. Nandiyan sa baba ang full video link mga kababayan, o yung kanyang channel, no? I-subscribe po natin at suportahan natin yan para makaabot na rin siya ng kanyang 100,000 subscribers. Tulungan natin siya mga kababayan, no? At syempre, wag na natin patagalin ito. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Alright? So, wag na natin patagalin. Umpisahan na natin. Let's go. Sir Romiel TV. Thank you. Shoutouts. Ating matatandaan na nitong taon lamang ay dineliver sa Pilipinas ang unang batch ng mga BrahMos anti-ship missile system na parte ng proyekto sa modernization program ng ating hukbong sindatahan na nabili sa halagang nasa 18.9 billion pesos. Alam niyo mga babae, no, siguro ito yung dapat mas pinupondohan natin, no? Kesa pinupondohan natin yung mga pinamimigay nating mga ayuda, no? Hindi naman sa sinasabi ko, no, na wag tayo mamigay ng ayuda, pero nakikita natin sa mga komento ng mga kababayan natin na yung mga ayuda daw parang tila nakukurap daw 'di ba? Ito maganda, may napupuntahan yung pinopondohan ng gobyerno, no? 18.9 billion pesos para sa ating seguridad, no? Para sa pagdepensa ng ating bansa, lalo ngayon na nagkakagulo diyan sa West Philippine Sea dahil hindi ho tumitigil yan China, no? Mas importante siguro, hindi naman sinasabi na pinaka-importante, no? Mas marami pa importante, pero isa siya sa dapat na napa-priority rin, no, ng ating mga mambabatas ng ating gobyerno na pondohan din. Okay, so tuloy natin. Ito na sa ngayon ang pinakamalakas na armas sa arsenal ng BrahMos Pilipinas. missile, Hindi lang dahil sa lakas ng firepower ng nasabing missile, kung hindi dahil na rin sa napakalayong range nito na umaabot sa 290 kilometers. Malayo rin yan. Hindi nagustuhan noon ng China ang pagbili nito ng Pilipinas at pinuna din ng bansang India sa pagbenta nito dahil nagpapalala lamang umano ito ng sigalot sa rehiyon, lalo na sa West Philippine Sea. Ayan na mga kababayan, no? Pinapalala daw, no, ng Pilipinas ang sitwasyon na sigalot o ang problema o ang issue dyan sa West Philippine Sea sa pagbili ng mga ganitong klaseng kagamitan. Anong connect? Gusto lang naman bumili ng Pilipinas ng mga armas o nag-a-upgrade ang Pilipinas na pangdepensa. Lalo na't nandyan nga kayo. Nandyan yung China. Diba? So, hindi naman Pilipinas yung nag-umpisa ng tension dyan Diba? Kung titignan natin, China, no, yung nag-umpisa ng kaguluhan dyan. China yun ang gigipit. China yun ang haharas. China yun ang bubuli. Hindi naman yung Pilipinas. Ngayon, kung nag-upgrade tayo at yun ang sinisisi nila at nakikita nilang dahilan, no, na nagpapataas ng tension dyan, abay malayong malayo sa katotohanan. Na kung saan nagigirian ngayon ng Pilipinas at China. At sa bagong balita, mukhang hindi pa tapos ang ating hukbong sindatahan sa kanilang kagustuhan na mapalakas palalo ang kanilang kapabilidad at hindi rin magpapaapekto sa mga komento ng China. Matapos ibalitang may tsansang bilhin ng Pilipinas ang mga Typhoon land-based missile system na gawa ng Amerika. Philippines may buy, not borrow, hindi hihiram. Typhoon missiles under Trump. Nako, makababayan, no?
Manila could seek to acquire mid-range missile system to train on China and answer Trump's call on allies to spend more on defense. So, ibig sabihin nito mga babayan, si Trump daw, si President Trump, ay sinasabi no, na yung kanyang mga kaalyadong bansa, mag-spend kayo no, doon sa pagdepensa ng inyong bansa. No? So, ito yung isa sa kinakatakot ng China. Lumakas po no, yung mga bansa na binubuli nila. Diba? Kasi syempre pag lumalakas yan, may posibilidad na palaga na sila niyan. Yun yung kinakatakot ng China. Sa pagpasok ng kanilang bagong administrasyon sa susunod na taon. Sa mga hindi nakakaalam, kasalukuyang nakadeploy ang mga Typhoon missile system dito sa Pilipinas na ino-operate ng United States Army at ayon sa hepe ng ating hukbong senatahan, nag-umpisa na umanong mag-training ang mga Pinoy na sundalo sa operasyon ng Typhoon missile system upang ma-familiarize nila ang gustong bilhin na ito ng bansa. At dahil nga sa kagustuhan ng Pilipinas na bilhin ang naturang weapon system, nagalit na naman muli ang Chinese government at sinabing naghahanap na naman ng gulo ang ating bansa at dapat na wag ito. China responds angrily to Philippines plan to buy US missile system. Nakatawa tong China. Tuloy ang planong pagbili nito. Paggalit ang reaksyon ng China sa planong ito dahil sa may maximum range ang mga Typhoon missile system ng nasa 1,600 kilometers. Ay aabot yan sa mainland China. Pag yan nabili ng Pilipinas, aabot yan sa mainland China. Kaya takot sila dyan, di ba? Imagine ninyo, no, nakapwesto yan dyan sa Ilocos, di ba? Sa Ilocos region, dyan sa parte na yan ng Pilipinas, sa Bataan, ipwesto yan dyan. Abot na abot doon sa mainland China. Kaya nakakatakot nila yan. Yan yung kinakabahala nila dyan na kayang abutin ang kalupaan ng China. Di ba? Ngunit ayon sa Max Defense, hindi sigurado kung kaya nga bang bilhin ng Pilipinas ito dahil sa missile pa lang nito na ginagamit, katulad ng SM-6, ay nagkakahalaga ng $4.9 million o 287 million pesos bawat isa at hindi pa alam kung aaprubahan ba ito ng US government dahil Amerika pa lang ang gumagamit ng Typhoon sa ngayon. Well, siguro no, kung may tawag o may call si President Trump no, na magpalakas ng mga depensa ang mga kaalyado nilang bansa, posibleng bentahan tayo ng Amerika nito, no? Posible 'yon. Sa halip na ito ang bilhin, may iba pang mas murang alternatibo kumpara dito, katulad na lang ng mga Hyunmo missile system ng bansang South Korea, na halos magkapareho lang din ang range sa Typhoon. Ngunit hindi pa natin alam kung binibenta ba ito ng South Korea. So kung ang South Korea, mga babayan, ay may mga Typhoon missile system at magkakaroon nga no, na kung magkaroon nga ng kaguluhan, pwede nang i-deploy ito no, sa South Korea. Konti na lang, China na o diari na sila. Isa ang Pilipinas sa pangunahing bumibili ng South Korean-made weapons at kung mabibigyan ng pondo ang pagbili ng bagong missile system, ay umaasa tayong i-offer ng South Korea ang kanilang Hyunmo at kung hindi man, ay meron din silang kasalukuyang ino-offer sa ating bansa. Ang kanilang kasalukuyang ino-offer ay ang K239 Hyunmo na kayang magdala ng CTM-290 tactical ballistic missile. Subalit halos kaparehos lang ito ng range ng mga BrahMos missile na nasa 290 kilometers. Kasama din ang Pilipinas sa potensyal na operator ng weapon system na ito, kaya umaasa tayong mabibigyan ito ng pondo ng Philippine government. At sa aking opinyon lamang, ay dapat wag muna dumiretso ang Pilipinas sa mas mga komplikadong kagamitan at may kamahalang armas katulad na lang ng Typhoon missile system. At tunahin muna din ang kasalukuyang ino-offer din ng Estados Unidos. Pwede. Mas makakatipid kasalukuyan nilang ino-offer ang kanilang M142 HIMARS laban sa K2. Yan, isa yan, no, yung HIMARS, ang isa yan sa mga gustong-gusto rin bilhin no, ng Armed Forces of the Philippines, di ba? Maganda rin kasi yan na parang ano yan parang comparison na kunyari 100 pesos, no, yung halaga
ng Typhoon missile system. Pero kung ang HIMARS nasa 25 pesos lang, 'di ba? O nasa 30 pesos lang, mas makakabili tayo niya ng 3 piraso, no, kumpara sa isang Typhoon missile system. Okay, so ang maganda lang doon sa Typhoon missile system, isaabot 'yun hanggang China. Ang problema baka ma-intercept. Okay? So, pwede rin ng mga HIMARS, no, ang mga gamitin natin. 239 yun mo ng South Korea at napakaganda nito para sa ating hukbong sinatahan dahil ilang beses na nila itong dinala sa Pilipinas at pamilyar na ang ating mga sundalo sa weapon system na ito. Subok na rin ang mga HIMARS sa iba't ibang gyera, lalo na sa patuloy na gyera sa pagitan ng Ukraine at Russia, at mahaba din ang range ng mga HIMARS na umaabot sa 300 kilometers. Nasa 16 din na bansa ang bumili ng weapon system na ito na nagpapatunay na isa itong epektibong klase ng armas at marami pang bansa ang may planong kumuha nito. Sa ngayon, kinakailangan lang talaga ng Pinas na mahanapan ng pondo ang proyekto na ito ng ating hukbong sandatahan dahil maraming bansa ang handang magbenta ng kanilang mga armas katulad na lang ng South Korea, Israel at Estados Unidos. Well, katunayan lang yan na maraming bansa, no, mga kababayan, ang gustong tumulong sa Pilipinas, no, na palakasin, no, ang depensa ng Pilipinas, diba? Pero karamihan nga dyan ay mga kaalyadong bansa rin natin, no, na tumutulong talaga sa Pilipinas. Lalo't ngayon nakikita nila, no, kung ano yung mga ginagawa ng China dyan sa West Philippine Sea. At malinaw na mga kababayan sa mata ng buong mundo kung ano ang plano ng China. Ang plano ng China, no, mapagharian ang buong mundo na hindi naman papayag, 'di ba, yung ibang mga bansa. At pambili na lang talaga ang kulang sa Pilipinas. Yun ang kulang, pambili na lang. Samantalang sa isa pang balita, tuluyan ang bumili ng anti-tank missiles ang Pilipinas para sa Philippine Army at ang kanilang napili ay ang 81K Ray Bolt ng South Korea. Ngunit kakaunting units pa lang ang binili ng bansa. Ayon sa Max Defense, ang pagbili na ito ay upang matesting pa lamang kung angkop nga ba ang 81K Ray Bolt sa Philippine Army at kapag naging maganda ang performance nito, ay dito nabibili ng maramihan ang Pilipinas. Kasalukuyang nakikipagkompetensya ang South Korea sa offer ng Estados Unidos ng sikat na FGM-148 Javelin missile na ilang libong tangke na ang nawasak simula nang magawa ito at ang offer ng bansang Israel na mga Spike MR missiles na kaparehos din sa missile na ginagamit ng Philippine Navy. Yun mga kababayan, no? Kaya pala galit na galit ang China kasi nga pwedeng gamitin talaga sa kanila yan at hindi na nila magagawa yung mga gusto nilang gawin diyan sa West Philippine Sea. Kaya hangga't maaari gusto nilang pigilan, no, yung Pilipinas sa pagbili ng mga ganitong klaseng armas, ng mga missile system. Gusto nilang pigilan yung Pilipinas, gusto nilang sabihin na palabasin, no, na Pilipinas yung na nagpapataas ng tensyon sa West Philippine Sea kasi bumibili ng mga ganyang klaseng armas. No, yun yung yun yung idea nila. No, gusto nilang ansisihin ng buong mundo yung Pilipinas kung sakaling magkakaroon ng kaguluhan diyan po sa parte na yan ng South China Sea. No, o kung sakaling magkaroon ng hindi magandang pangyayari diyan sa West Philippine Sea, pwede nilang isisi yan, no, sa Pilipinas, ipunto nila sa Pilipinas. Pero ang tanong kasi is, anong pakialam ninyo? Yung Pilipinas nga walang pakialam sa inyo kung kayo ay nag-upgrade ng mga armas ninyo, kung kayo gumagawa ng mga armas ninyo. 'Di ba? Hindi kasi hindi kasi tama na nag-upgrade yung Pilipinas tapos sisitahin ninyo. Baka gusto nila sa kanila tayo bumili. Okay? So ano sa palagay ninyo mga kababayan? I-comment down sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.